Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Marahil ang ilan sa mga ito ay kagawa ng mga tao sa ating paligid at ang ilan naman ay sanhi ng ating likas na makasalanan. Sa kabila nito, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa bawat pangyayari na nagaganap sa atin, alam niya ang mga ito at hindi niya hahayaan tayo ito ang maglugmok sa atin. Gumagawa ang Diyos ng paraan at daan para tayo ay hanguin saan man tayo nalugmok at binibigyan tayo ng lakas sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo upang ating harapin ang bawat sitwasyon na ngayon ay ating kinakaharap. Sa umagang ito, mga kaibigan, mga kapatid, ating tutunghayan ang isang kwento tungkol sa pangangalaga at pagmamalasakit ng Panginoon para sa mga taong tila ba mga tupang walang pastol. Si Jesus ang pagpakain sa 5,000. Ayon sa Matthew Kapitulo 14, talatang 13 hanggang 21, ito po ang sinasabi. Ang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit, nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing na tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Nagsimula ang kwento sa ating batayang talata sa isang kalagayan kung saan ang Panginoong Hesus ay pumunta sa isang lugar na walang tao. Nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa lugar na walang tao. Marahil ay mag-iisip tayo kung bakit binanggit
ni Mateo ang naturang eksena, maaari nating sabihin ni Mateo na ang mga sumusunod na kaganapang magbibigay daan upang makita at masumpungan agad ang mga kamanga-manghang gawa ng Panginoon. Katulad ng mga binanggit sa sumusunod na talata. Binigyan pansin ni Mateo ang true human entity ni Jesus. Hindi superhero si Jesus, mga kaibigan, na tila baga ay hindi nakakaramdam ng gutom, uhaw at pagod. Si Jesus sa modernong termino ay nabuburn out din. Nabuburyong, napapagod sa physical at emotional na aspeto. Siya ay tao ring tulad natin. Kaya minarapat niyang simulan ang kanyang gawain sa pamagitan ng pag-atras o pagpunta sa lugar na walang tao. Marahil sa isang lugar na tahimik, sariwa, may magandang tanawin at pagkakataon upang makaniig niya panghigit ang Diyos Ama. Sa madaling salita, mga kaibigan, nag-retreat muna si Jesus mula sa kanyang pagkaraniwang takbo ng buhay, hindi upang talikuran at takasan ang atas ng Diyos Ama, kundi upang harapin ang mga pinagkatiwalaang gawain sa diwa ng oras at sandal ng katahimikan. Sa matahimik na sandal, napakinggan natin ang boses ng Diyos, di ba mga kaibigan? Pag tayo ay nagbubulay-bulay, pinakinggan natin, nananalangin tayo, papakinggan natin ang boses ng Diyos. Kung ano ang ipagsasabi ng Panginoong Hesukristo. Ito man ay sa pamagitan ng mga kalikasan, di ba? Yung boses ng Panginoon, maging sa pamagitan ng kalikasan at iba pang paraan na atin siyang nasusumpungan. Sa katahimikan ay ating nasusuri ang ating mga sarili, di ba mga kaibigan? Pag matahimik na lugar, masusuri natin ang ating sarili, ang mga kakulangan at kahinaang nagawa natin sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. Buhat sa mga ganitong paraan, nakita ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapahinga. Kailangan natin ang pisikal na pamamahinga upang magkaroon ng malinaw na kaisipan, wastong karunungan sa mga pagpapasya, at sa gayon ay nabibigyang daan natin ang kahulugan ng espiritualidad, isang uri ng espiritualidad na hindi hiwalay sa pisikal na kalagayan ng tao. Isang uri ng espiritualidad na pinag-isa ng Panginoong Hesus at kanyang pinagtagpo sa pamagitan ng kanyang katangian bilang tao at bilang anak ng Diyos. Sa pananahimik ni Jesus, mga kaibigan, siya ay nagpanibagong lakas at mula sa ganitong kalagayan ay kanya pa ring tinupad at pinagpatuloy ang kalooban ng Diyos Ama. Sa kabila ng kapaguran at burnout mood ni Jesus, ay kanya pa rin binigyang pansin ang mga taong may sakit. Kung tutuusin, maaari namang iwasan ni Jesus ang bulto ng mga tao na naroon. Pwede rin siyang magdahilan o ang pinakamabilis na paraan, umalis na lamang siya sa lugar na dapat ay nagpapahinga at nagpapalakas na lamang siya. Kasi si Jesus may pusong mapagmalasakit. Isa sa mga katangian ng Panginoong Hesus ang
pagiging mapagmalasakit at mahabagin. Ito ay kapahayagan at refleksyon ng mga katangiang taglay ng Diyos Ama. Ang Diyos na mula noon hanggang ngayon ay nagpapadama ng pagmamahal, malasakit at habag sa bawat isa sa atin. Naging instrument si Jesus sa kung paanong mula sa kaluwalhatian ay dumatal. Nagkatawang tao at nakipamuhay na tulad natin ang Diyos na sumasa atin. Maaari din naming piliin ni Jesus ang mga tao na kanyang pagagalingin. Di ba? Subalit, dahil dala niya ang representasyon ng imahe ng Diyos, ang kanyang pagmamalasakit ay tumatagos sa lahat ng uri ng tao, di alintana ang estado sa buhay, kasarian at maduming nakaraan. Bagkus ang lahat ay may puwang sa kanya, walang pagtatangi at walang pagpapataw ng mga pamantayan. Tanging pamantayan lamang na nais ni Jesus ay ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang may pagpapakumbabang paglapit sa Kanya, ang pagnanais na magsisisi at magbalik loob, ang pagsusumikap na mamuhay na may kabanalan at ng may pagsunod sa kanyang kalooban, at lalo't higit ang paglingkuran, papurihan at sambahin siya. Ang himala ng pagsama-sama at pagbabahaginan. Maraming mga interpretasyon ang maaari nating bigyan tuon sa talatang ito, particular sa versikulo 17 hanggang 21. Una, ay kinikilala ni Jesus na merong mas nakahihigit sa Kanya, at ito ay ang Diyos Ama na nagsugo sa Kanya, nagbigay atas at tungkulin upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Isang pagpapakita na bagaman si Jesus ang isinugong anak ng Diyos, buong kapakumbabaan siyang lumalapit sa Diyos Ama at binigyang daan ang kanyang pagiging lingkod sa pamagitan ng pagiging tagapagpatupad ng buong layon at nais ng Diyos tungo sa sangkatauhan. Mapapansin din na si Jesus ay nagpasalamat sa Diyos Ama. Ang paraan ng kanyang pakikitungo sa Diyos ay hindi lamang sa pamagitan ng mga kahilingan o pabor, at bagkus ay iniugnay niya ang kanyang sarili sa diwa ng pagpapasalamat. Ang pagpasalamat tungo sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ay isang pagkilala at pagpapatibay na tayong lahat, maging ang Panginoong Hesus, ay nagpapasakop at nagbibigay halaga sa layunin ng Diyos mula noon, ngayon at sa mga panahon pang darating. Hindi magiging ganap ang himala ng pagpapakain sa mga tao kung wala ang diwa at esensya ng pagsama-sama at pagbabahanginan. Sa parang ito ay hindi lamang natin inaasa ang mga pangyayari sa Diyos, kundi tayo rin, mga kaibigan, ay may ambag at partisipasyon sa mga karanasan at mga mayor na kaganapan na may kaugnayan sa ating personal na buhay. Sa buhay komunidad, buhay iglesia, at buhay bilang bayan.
Nakakain at nabusog ang lahat. Ang 5,000 kalalakihan, mga kaibigan, bukod pa sa ang mga bata at kababaihan, higit sa 5,000 ang nabiyayaan ng pagmamahal at pagmamalasakit ni Jesus. Hindi lamang upang mabusog ang kanilang katawan, kundi upang maipadama at maiparanas ang esensya at kahulugan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa makatuwid, ang himalang naganap sa pagpapakain sa 5,000 ay hindi lamang isang historikal na tala, at sa halip ito ay isang patunay na ang Diyos ay sumasa atin saan man at anuman ang ating sapitin sa buhay. Ito ay hindi lamang kwento ng nakaraang pagpakilala ng Diyos sa pamagitan ni Jesus, at bagkus ito ay isang kwento ng kasalukuyang pagkilos at kahulugan ng Diyos na nakaugnay sa ating praktikal at pang-araw-araw na pagtanaw at pagharap sa buhay. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon, mahalaga na sa panahon ng Pentecostes ay ating mabigyang kahulugan ang paglilingkod sa pamagitan ng masigla, mabiyaya at nagbabahagi ng Espiritu Santo na sumasa atin at gumagabay upang maiparanas ang bahagi at paunang imahe ng kaharian ng Diyos. Ang kahalagahan ng pananalangin. Bahagi na ang routine ni Jesus, no? Bago siya magsimula sa pagmimisyon, ay lumalayo siya sa karamihan. Nagtutungo sa ilang na lugar upang makapanalangin. Mahalagang matutunan natin, mga kaibigan, ang ganitong halimbawa ni Jesus. Tayo bago sumabak sa anumang gawain, bago pumasok sa trabaho, no? Kailangang manalangin. Gawaing nararapat din namang maglaan ng sapat na oras at panahon sa pananalangin upang higit nating maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang paglalaan ng sapat na pananalangin bago ang anumang gawain ay nagpapakilala na tayo ay umaasa sa tulong ng Diyos at hindi umaasa sa ating kakayahanan. Pangalawa, masdan ang lahat sa mata ng Diyos. Masdan ang lahat sa mata ng Diyos. Sinasabi sa ating talata, mga kaibigan, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, siya'y nahabag at pinagaling sila anuman ang karamdaman. Ang ganitong tanawin ay hindi na rin iba sa ating panahon ngayon. Madalas tayong nakakita ng mga taong lubhang nahihirapan at nagdadalamhati dahil sa kanilang kalagayan at mga pinagdaraanan. Hindi na natin kailangan pang magtungo sa ibang lugar upang makita ang mga taong tulad ng nakita ni Jesus. Kung imumulat natin ang ating mga paningin at pagmamasdan ang lahat sa mata ng Diyos, mga kaibigan ko, makikita natin hindi iba ang nakikita natin sa nakikita ni Jesus. Mari walang tayong kakayahan na dulutan sila ng kagalingan sa mga pisikal na karamdamang kanilang pinagdaraanan. Subalit, mga kaibigan, natandaan natin, magagawa naman natin silang damayan at pakinggan ang kanilang mga hinaing upang kahit papaano ang bigat na kanilang pinapasan ay gumaan. Ang malaman ng mga taong ito na sila'y may karamay at handang makinig
higit sa ano paman, sila'y makadarama ng kaginawaan at kaaliwan. Pangatlo, ipahayag ang pagmamalasakit sa pamagitan ng pagbabahagi. Diba? Hindi lamang kagalingan ang ibinigay ni Jesus sa mga tao, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lamang kagalingan. Pinakain din niya ang mga tao bago sila bumalik sa kani-kanilang tinatahanan. Hindi kontento si Jesus na pinagaling lamang niya ang mga tao sa kanilang karamdaman. No? Iniisip din niya na maaaring ang mga tao ay mahilo at mahimatay sa daang pauwi sa kanilang tahanan sapagkat sila'y gutom at pagod sa maghapong pagsunod at pakikinig kay Jesus. Diba? So yun talagang pagmamalasakit ng ating Panginoon. No? Kaya tayo mga kaibigan, kung ano man ang ating mga problema na nararanasan, ilapit natin sa Panginoon. Hindi lang tayo papagalingin ng Panginoon, mga kaibigan, kung hindi pagbibiyaan tayo ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Diba? Ganon ang pagmamalasakit ng ating Panginoon, lalong-lalo na tayong mga anak ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa pagmamahal mo sa amin. Ikaw ay nanaog dito sa lupa upang kami ay iyong tubusin sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Naway ilayo niyo kami sa pagkakamali at ikaw ang patuloy na magpala upang ang bawat isa'y magkaroon ng kaligtasang inaalok mo sa amin dahil sa iyong habag na kami ay makasalanan. Iligtas mo kami sa mga sakuna sa araw na ito. Aming ipinagkatiwala sa iyo ang aming buhay at mga mahal sa buhay. Ikaw na po ang bahala sa amin. Thank you, Jesus. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.